Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Glass, na nangangaso sa nagyayelong kagubatan kasama ang kanyang anak na lalaki na nagngangalang Hawk. Sa panahong yun, sina Glass at Hawk ay makikitang nangangaso upang ibigay ang mga balahibo nito sa isang European businessman na nagngangalang Andrew Henry. Si Glass ay kilala bilang isa sa mga pinakamahusay na navigator, kaya siya ang itinalaga bilang kanilang guide sa kagubatan. Nang hapong yun, nang ang mga fur trapper ay binabalatan ang mga hayop, bigla silang inatake ng isang grupo ng Indian War Party at kinuha ang lahat ng kanilang mga kalakal. Nang marinig ni Glass at Hawk ang mga pagsigaw ng kanilang grupo, sumugod sila sa direksyon upang tulungang makatakas ang grupo, habang nakikipaglaban sa Indian tribe. Habang nagpapanik, ipinagpatuloy ni Glass ang pagtawag sa pangalan ni Hawk at inutusan ang natitirang mga miyembro ng mga trapper na pumunta sa may ilog at magtago sa bangka. Tila magulo ang sitwasyon sa kampo ng mga trappers dahil sa kaguluhang dulot ng mga walang awang Indian. Pagkatapos ng isang mabangis at mahabang labanan, ilang miyembro ng mga fur trapper, kabilang si Glass at ang kanyang anak, ang nakasakay sa bangka at nakatakas sa ilog. Bilang resulta ng labanan, ang mga fur trapper, na orihinal na may bilang na higit sa 30 katao, ngayon ay 10 katao na lang. Nagpasya ang mga manggagawa na bumalik sa fort kung saan ang lahat ng mga fur trappers mula sa Europa ay nagtitipon para sa taglamig. Pagkatapos nilang maglayag ng sapat na layo, iminungkahi ni Glass kay Henry na dapat silang huminto at galugarin ng kagubatan on foot, dahil tiwala si Glass na maaabutan ng Indian tribe ang kanilang bangka. Matapos isaalang-alang ang mga sinabi ni Glass, inutusan ni Henry ang kanyang assistant na si John Fitzgerald, na ihinto ang kanilang bangka. Matapos maibaba ang mga kalakal mula sa bangka, si Henry at ang grupo ng mga fur trapper ay naglakad sa kagubatan sa paligid ng mga bundok ayon sa direksyon ni Glass. Bilang guide, ipinaliwanag niya na mas ligtas ang daanan sa bundok dahil walang gaanong pagkain, kaya hindi masusundan ng mga Indian ang kanilang landas. Nang dumating ang hapon, habang nagpapahinga na ang lahat ng mga manggagawa, mag-isang gumala si Glass para maghanap ng makakain. Sa kasamaang palad, habang naghahanap ng makakain, bigla siyang inatake ng isang malaking grizzly bear, kung saan direktang pinunit ng oso ang kanyang katawan. Patuloy na sinubukan ni Glass na lumaban para makatakas siya sa mabangis na pag-atake ng hayop, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin siya nakalayo. Matapos siyang magpaputok ng isang bala at saksakin ng ilang beses ang oso, tuluyan nang namatay ang mabangis na hayop. Gayunpaman, nagkaroon si Glass ng malubhang injury mula sa mga kagat at mahahabang kuko ng oso, kaya nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, nagawang mahanap ni Henry at ng iba pang trapper si Glass at nagmamadaling tumulong sa kanya. Ilang taong nag-aral ng medisina si Henry, kaya sinubukan niyang gamutin si Glass gamit ang mga pansamantalang kagamitan, at nagawang mailigtas ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, ang pinuno ng Indian tribe at ang kanyang miyembro ay pinuntahan ng isang French-Canadian hunter businessman na nagngangalang Tao Saint, upang ibigay sa kanya ang mga ninakaw nilang mga balahibo mula sa grupo ni Glass. Lumalabas na ang mga miyembro ng Indian tribe ay nagnakaw ng mga balahibo mula sa mga trappers upang ipagpalit ito sa mga kabayo at sandata. Nabunyag na plano ng Indian tribe na maglakbay sa Europa para hanapin ang kinaroroonan ng anak ng pinuno ng kanilang tribo na nagngangalang Pawaka, na kinidnap ng isang dayuhang lalaki mula sa Europa. Samantala, si Henry at ang kanyang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pabalik sa fort. Sa kasamaang palad, dahil sa naunang pag-atake ng oso, naparalisa si Glass, kaya kinailangan siyang buhatin ng mga trapper sa isang stretcher. Nang dumaan sila sa isang medyo matarik na bangin, naramdaman ni Henry at ng iba pang mga worker na si Glass ay isa lang mabigat na pasanin, na nagpapabagal sa kanilang paglalakbay. Dahil sa tingin ni Henry ay hindi na makakasurvive si Glass, plano na nilang patayin siya. Nang itutok ni Henry ang kanyang baril, wala siyang lakas ng loob na patayin si Glass, kaya't inabandona niya ang balak na patayin siya. Pagkatapos nito, nag-alok siya ng $300 sa sinumang sasama kay Glass at Hawk hanggang sa mamatay siya. Nang marinig ang alok, nagboluntaryo sina Jim at Fitz na tulungan si Hawk na alagaan si Glass sa gitna ng kagubatan, habang si Henry naman at ang iba pa ay nagpatuloy na sa kanilang paglalakbay patungo sa fort. Nang dumating ang gabi, patuloy na hinikayat ni Hawk si Glass na mabuhay. Habang wala pa ring malay si Glass, bigla niyang napanaginipan ang kanyang nakaraan nang atakihin ng isang grupo ng mga sundalo mula sa Europa ang Pony Tribe at pinatay ang kanyang asawa. Mula nang mangyari ang insidente, nawalan siya ng asawa, at labis na nagsisisi dahil hindi niya siya naprotektahan ng maayos.
Pagkatapos ng 2 araw na kasama si Glass, nagsimula ng makaramdam ng pagkadismaya si Fitz dahil hindi pa rin namamatay si Glass, habang ang panahon ay mas lalo nang lumalamig at naubos na ang supply ng kanilang pagkain. Dahil dito, palihim niyang nilapitan si Glass at sinabing ligtas niyang dadalhin sina Jim at Hawk sa Fur Trapper's Fort, kung papayagan ni Glass si Fitz na patayin siya. Sa kabutihang palad, nang papatayin na ni Fitz si Glass, nalaman ito ni Hawk at itinulak siya palayo sa kanyang ama. Gayunpaman, nang magbanta si Hawk na isusumbong ang insidente kay Henry, nagalit si Fitz at pinatay siya gamit ang isang kutsilyo. Si Glass, na paralisado pa rin, ay napaiyak at napaungol na lang sa galit dahil wala siyang magawa para iligtas ang kanyang anak. Kalaunan ng araw na yun, nang bumalik si Jim pagkatapos maghanap ng pagkain, tinanong niya si Fitz tungkol sa kinaroroonan ni Hawk. I haven't noticed. Nang sumunod na araw, biglang ginising ni Fitz si Jim at sinabi sa kanya na maraming miyembro ng Indian tribe ang dumating sa ilog malapit sa kanilang lokasyon, kaya dapat na silang umalis. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, kinaladkad ni Fitz si Glass sa isang mababaw na butas at inilibing siya ng buhay. Kahit nalabag ito sa kanyang puso, napilitan si Jim na iwan si Glass sa butas, habang iniiwan ng isang bote ng tubig para sa kanya. Pagkaalis ni na Jim at Fitz, sinubukan ni Glass na igalaw ang kanyang paralisadong katawan at sinubukang hilahin ang kanyang katawan palabas ng butas. Gumapang siya palapit sa katawan ni Hawk, na nakahiga sa likod ng puno ng kahoy. Pagkatapos magpaalam kay Hawk, sinubukan niyang bumangon mula sa pinagdaraanan at sinimulang tipunin ang kanyang kagustuhan na mabuhay. Dahil paralisado pa rin ang kanyang mga binti, gumapang lang si Glass gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang maghanap ng pagkain mula sa mga naiwang buto na kanyang natagpuan sa lupa. Matapos niyang makakuha ng maiinom na tubig sa ilog, sinubukan ni Glass na gamutin ang sugat sa kanyang lalamunan gamit ang sawdust, at sinubukang maglakad gamit ang isang wooden stick. Isang araw, nang nagpapahinga si Glass sa tabi ng ilog, muntik na siyang mahuli ng Indian tribe sa kabilang bahagi ng ilog. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makalangoy sa napakalamig na tubig, at nakatakas mula sa pagtugis ng mga Indian. Nang gabing yun, habang natutulog sa tabi ng ilog, biglang nagising si Glass nang makarinig siya ng isang umaalulong na lobo. Nang tingnan niya ang pinanggalingan ng tunog, nahanap niya ang isang lalaki mula sa isa pang Indian tribe na nagngangalang Ashki, na kumakain ng hilaw na hayop. Dahil gutom na siya, desperadong lumapit si Glass sa lalaki para humingi ng kapirasong karne. Nang maawa, magiliw na iniabot sa kanya ng lalaki ang isang piraso ng sariwang karne. Kinaumagahan, nakita ni Ashki ang maraming tahi sa likod ni Glass at tinanong kung bakit marami siyang sugat. Ipinaliwanag ni Glass na nakaranas siya ng maraming nakakakilabot na insidente, kung saan inatake siya ng isang oso, at nasaksihan ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na pinatay sa kanyang harapan. Sinabi niya kay Ashki na balak niyang maghiganti sa taong pumatay sa kanyang anak. Ngunit sinabihan niya si Glass na talikuran ang kanyang plano dahil ang pinakamakatarungang paghihiganti ay magagawa lamang ng Diyos. Hindi nagtagal, nagpasya siyang isama si Glass sa isang paglalakbay upang maprotektahan nila ang isa't isa. Samantala, magkasamang nakarating sina Jim at Fitz sa fort ng mga fur trapper, kung saan nandoon na si Henry at ang iba pang mga workers. Nang pumunta sina Fitz at Jim upang makita si Henry, nagsabi siya ng isang kwento at sinabing mapayapang namatay si Glass, habang si Hawk naman ay iniwan sila dahil hindi niya matanggap na namatay ang kanyang ama. Nang marinig ito, nalungkot si Henry para kay Glass, na itinuturing na niyang sariling kapatid, bago niya tuluyang ibinigay kay Fitz ang pera ayon sa dati nilang kasunduan. Lumipat ang eksena kina Glass at Ashki, na naglalakad sa malakas na snowstorm sa gitna ng kagubatan. Habang nasa daan, biglang nawalan ng malay si Glass dahil naubusan na siya ng lakas, kaya nagpasya si Ashki na magtayo ng wooden tent para mapainit ang kanyang katawan. Kahit na nahihirapan siyang magtayo ng tent, gumawa si Ashki ng apoy at ginamot ang mga sugat ni Glass para mabilis siyang gumaling. Kinaumagahan, pagkagising ni Glass, hindi na niya mahanap si Ashki kahit saan, kaya naisip niya na baka nangangaso lang siya sa gitna ng gubat. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kagubatan, naharap siya sa isang masakit na katotohanan nang makita niya si Ashki, na pinatay at binitay sa isang sanga ng puno. Nang marinig niya ang pag-uusap ng ilang kalalakihan, nagtago si Glass sa likod ng isang kahoy at nalaman na pinag-uusapan ni Toussaint at ng kanyang grupo ang tungkol kay Ashki, na kapapatay lang nila. Nang malaman niyang sadyang pinatay ng grupo si Ashki dahil lang sa isa siyang Indian, si Glass ay labis na nalungkot at nagalit. Habang papalapit si Glass kay Toussaint at sa kanyang grupo, nakita niya ang isang babae na lumalabas na si Pawaka, ang anak ng pinuno ng Indian tribe.
Sa lahat ng oras na yun, nabunyag na ang mga taong dumukot sa dalaga ay si Toussaint at ang kanyang grupo, at sinadya nilang magsinungaling para gamitin ang mga Indian para makakuha ng mga balahibo ng hayop. Nang makita ni Glass na gagahasain ng isa sa mga tauhan ni Toussaint ang dalaga, pinigilan niya ito at palihim siyang hinawakan. Pagkatapos nito, ninakaw ni Glass ang 2 kabayo na pag-aari ng mga hunters, upang siya at ang dalaga ay makatakas mula sa lugar na yun patungo sa kani-kanilang destinasyon. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Glass, bigla siyang inatake ng mga Indian, kaya mabilis siyang tumakbo palayo sakay ng kanyang kabayo. Sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nahulog siya sa bangin, at nawalan ng malay sa loob ng ilang oras. Nang magising si Glass, nakita niya ang kanyang patay na kabayo at sinubukang hatiin ang tiyan ng hayop upang mapainit ang sarili sa loob ng bangkay ng kabayo. Matapos tumigil ang blizzard, ipinagpatuloy ni Glass ang kanyang paglalakbay at determinadong hanapin si Fitz upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Hawk. Sa kabilang banda, isa sa mga tauhan ni Toussaint ang pumunta sa fort para humingi ng tulong at ilang pagkain. Ipinaliwanag ng lalaki na 2 araw bago nito, isang dayuhang lalaki ang sumalakay sa kanilang kampo at pinatay ang ilan sa kanilang mga miyembro. Pagkatapos ay ipinakita ng lalaki ang container ng tubig na naiwan ng killer, at nang makita ito ni Jim, na-realize niyang ito ang container na iniwan niya para kay Glass. Matapos ipaalam ni Jim na maaaring si Hawk ang lalaki, inutusan ni Henry ang kanyang mga miyembro na maghanda upang suriin ang lokasyon ng pag-atake. Habang naghahanda ang lahat, muling tiningnan ni Fitz ang container at ipinagpalagay na ang posibleng killer ay si Glass. Nang gabing yun, si Henry at ang kanyang mga miyembro ay sinubukang hanapin si Hawk ng maraming oras, ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng putok ng baril mula sa kung sino, at dito nabunyag na ito ay si Glass. Nang makita siya, si Henry at ang iba pa ay nagmamadaling tumulong at dinala siya sa kanilang kampo. Kinaumagahan, naguguluhang hinanap ni Henry si Fitz at nadiskubre niya na umalis na siya sa fort pagkatapos nakawin ang lahat ng pera sa kanyang safe. Nang bumalik ang mga workers kasama si Glass, binugbog ni Henry si Jim dahil sa pagsisinungaling sa kanya at pagpanig kay Fitz sa kanyang malupit na plano. Sinubukan ni Jim na linawin ang kanyang posisyon ngunit walang naniwala sa kanya. Matapos gamutin ang kanyang mga sugat, kinumpirma ni Glass na nagsasabi si Jim ng totoo at wala siya noong pinatay ni Fitz si Hawk. Ibinunyag ni Glass na nilinlang din siya ni Fitz at pinilit siyang sundin ang kanyang mga utos kaya wala siyang ibang choice kundi ang sumunod. Sa panahon ng pag-uusap, nagpa siya si Glass na sundan siya ngunit hiniling ni Henry na maghintay hanggang sa gumaling ang kanyang mga sugat. Nag-aalala siya sa kalusugan ni Glass ngunit paghihiganti lang ang nasa isip niya. Noong una, nag-aalala si Henry kay Glass, ngunit nang makita niya ang galit sa kanyang mga mata, sa huli ay pumayag na siya. Nang walang sinasayang na oras, sinimulan na ni Glass at Henry ang kanilang paglalakbay upang hanapin si Fitz. Pagkatapos tumawid sa nagyayelong bundok, iminungkahi ni Glass na maghiwalay sila para mas mabilis nilang mahanap si Fitz. Ilang sandali pa, biglang nagpakita si Fitz kay Henry at pinuna siya sa pagbibigay prioridad kay Glass kaysa sa lahat. Sinabi ni Henry na balak niyang ibalik si Fitz sa fort, kung saan paparusahan siya sa pagpatay niya kay Hawk, ngunit bago pa niya ito magawa, binaril siya ni Fitzgerald. Matapos makita ni Glass ang wala ng buhay na katawan ni Henry, nakatitiyak siya na ang pumatay sa kapitan ay si Fitz. Pagkatapos ay nagplano si Glass na akitin si Fitz para palabasin siya sa kanyang pinagtataguan, at naging matagumpay ang pamamaraang ito nang nagawa niyang mapalabas ang lalaki. Matapos mahanap si Fitz, tumakbo si Glass patungo sa kanya, ngunit mabilis namang tumakas ang killer patungo sa may ilog. Nang malapit nang makorner si Fitz, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagsabing wala siyang kasalanan sa pagkamatay ni Hawk dahil namatay siya sa sarili niyang katangahan. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng matinding galit si Glass at inatake si Fitz ng isang bakal na machete. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na labanan, sa huli ay nagawang makorner ni Glass si Fitz at balak na siyang patayin. Kasabay nito, ang Indian tribe at si Pawaka, na iniligtas dati ni Glass, ay biglang lumitaw mula sa kabilang panig ng ilog. Nang papatayin na ni Glass si Fitz sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, naalala niya ang mga sinabi ni Ashki na mag-move on na sa kanyang pamilya at burahin na ang intensyon ng paghihiganti sa kanyang puso. Pagkatapos nito, hinayaan ni Glass na dalhin si Fitz ng agos ng ilog, kung saan kinuha ng Indian tribe leader ang katawan ni Fitz at hiniwa ang kanyang ulo bilang pagpapasalamat sa tulong na ginawa ni Glass. Sa huling eksena, nakita ni Glass ang figura ng kanyang asawa, na namatay ilang taon na ang nakakaraan.
Tumingin siya sa kanya ng may pride dahil nagawa niyang mag-move on sa kanyang pamilya ng may kapayapaan sa kanyang puso, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.